Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so ngayon ay share ko sa inyo guys itong aking mga requirements sa business permit, kung ano-ano ba ito at kung magkano na ang aking nabayaran. So andito ako guys ngayon sa loob ng aming kwarto para walang istorbo. Kasi nandun ako sa tindahan, napakadaming bumibili at meron ding naglalaro ng bilyard, napakaingay nila. So, then sa kabila naman, meron ding mga nagkukwentuhan. So, napakaingay talaga doon sa loob ng tindahan. Kaya pumunta na ako dito sa loob ng kwarto para walang disturbo. So, ito guys, magsimula na tayo para hindi masyadong mahaba itong ating video. So, ano na kasi guys, time check tayo. So, ngayon ay 11:24 na ng gabi. So, medyo natagalan ako guys ng kasi meron pa akong kausap kanina. So, ayan, magsimula na tayo guys. So, ang una kong kinuha, ayan, kumuha ako ng pork clearance. Kasi kailangan yun guys para makakuha kami ng barangay clearance. So, dito sa amin, kukuha talaga kami ng poro clearance. So, ang nabayaran ko sa poro clearance is nasa 270 pesos. So, kaunti lang yung nabayaran ko ngayon kasi nag-attend naman kami ng mga meeting, coastal clean up. So, may times lang talaga na hindi kami maka-attend. Pero hindi kagaya noong mga nakaraan, nasa 500, 600 ang aming mababayaran sa aming mga penalty dahil hindi kami nag-attend. So, ngayon, natutuwa ako guys kasi kaunti lang yung nabayaran ko sa poro clearance. So, pagkatapos sa poro clearance, pumunta kami sa barangay hall para kumuha ng sidula. Ayan. Ito guys yung barangay business permit. Ayan. Itong barangay business clearance pala at itong barangay clearance. So, hindi kami nakakuha doon ng garbage fee. Ayan. Hindi kami nakabayad. At sa sidula, lahat hindi kami pinabayad. Then, naubusan sila ng resibo. So, magti-text lang daw sila guys kung kailan ako babalik doon para magbayad. Dahil wala silang maibigay na resibo. Kaya, ayan. So, ginawa nila kami ng barangay clearance, itong barangay business clearance, para lang meron akong may submit doon sa municipal hall. Kasi naubusan talaga sila ng resibo. So, doon na daw ako kukuha ng sidula at garbage fee. Doon daw ako magbabayad sa munisipyo. Dahil wala silang maibigay na resibo. Pagkatapos namin kumuha, so pumunta na kami sa municipal hall. Una namin kinuha ay kumuha kami ng sidula. Ayun. So ito guys yung sidula. So nag-start kami guys kumuha ng mga requirements namin sa January 13 na. So ang tagal namin start talagang mag-process ng aming business permit kasi noong first week ng January marami kaming mga nilakad, ayan, marami kaming mga pinuntahan, kumain sa labas, ayan, kaya hindi muna kami kumuha ng mga requirements namin dahil sayang naman guys, hindi kami makapunta, ayan, kasi yung kapatid ng aking partner umuwi galing Singapore. Kaya ayan, maraming mga lugar na pinuntahan. Kaya ayan, kasama kami guys doon. Kaya ayan, sa January 13 na kami nagsimulang kumuha ng mga requirements. So hindi pa kami tapos hanggang ngayon. So pang-apat na araw na bukas, so Monday bukas. Ayan, pangatlong araw noong Biyernes. So babalik na kami bukas para yung kulang namin is, yun guys, mamaya isi-share ko sa inyo. So, ayan, marami na tayong yaw-yaw. So, ito guys, ang sidula. So, ang nabayaran ko is 185 pesos. So, pagkatapos namin kumuha ng sidula, so, pumunta na kami guys kaagad sa sanitary permit. Ayan, para makakuha ng sanitary permit. So, ito guys yung pinagbayaran namin. Nagbayad kami ng 240 pesos para sa stool at saka sputum. So, dito sa amin, ito talaga guys, ang dapat naming gawin. Ayan, magpapasa ng stool namin at saka sputum. So, magbibigay sila guys ng cup, 2 cup. So, yung isa is para sa stool, din yung isa para sa sputum. So, kinabukasan, ipapasa na naman namin para ma-check na yun guys, para makuha na namin ang result. Then, nagbibigay sila ng papel na parang referral para sa, para sa x-ray. So, ayun, nagpa-x-ray pa ako guys
sa bayan para, ayun, isa kasi yun sa requirements din namin para sa sanitary permit. So, ito pa guys, wala pa yung sanitary permit. Nagbayad na ako ng 240 pesos. At itong ating x-ray. Ayan. So, nabayaran ko sa x-ray. Doon ako guys sa community hospital. Kasi para madali lang. Kasi pag doon tayo sa parang, ayun, nagpipila. 200 pesos lang guys. Pero, numbering. So, maraming mga tao guys. Kaya, mahirap doon. Maubos yung time natin. Kaya dito ako sa community hospital. Then, ang nabayaran ko sa x-ray ay nagkakalaga ng 290 pesos. So, ayan. Meron na akong x-ray. Nakuha ko na ang result. So, okay lang naman guys. Wala namang mga enlargement ng ating heart. Then, ayan. Clear naman lahat. So, ayan. Then, pagkatapos ko namang magbayad para sa sanitary permit, so, pumunta ako guys doon sa police para mag-start ng magkuha ng police clearance kasi online na rin dito sa amin. So, pangalawang business na ito guys. Kasi noong 2025, nakaraang kuha namin ng police clearance, online din yun. So, ito guys yung aking police clearance. So, hindi ko na ipapakita. So, ang nabayaran ko guys sa police clearance is 180 pesos. So, ayan, hapon na kasi, kaya umuwi muna kami at ayan, bumalik na lang kami kinabukasan. So, ayan guys, kinabukasan, pumunta kami doon sa bayan para kunin yung aming result sa x-ray. At pumunta rin kami doon sa DTI kasi nag-expired yung aking unang, itong aking DTI. Ayan, so ito is bago na. Ayan, bago na itong kinuha namin. Then, ang nabayaran ko sa DTI is 230 pesos. So, pareho lang guys noong nakaraan. 5 years rin guys ang expiration dito sa DTI. So, 2020. Ayan, ata guys yung una namin kuha sa DTI. So, 230 din yung nabayaran namin. At ngayon is 230 pa din yung aming nabayaran sa DTI. So, ayun, bumalik kami sa Municipal Hall para ipasa yung stool at saka sputum. Ayan. So, ayan guys, balik na naman kami kinabukasan para kunin yung results para sa sanitary permit. So, hindi kami nakabalik kinabukasan dahil, ayan, napuyat or may mga ginagawa rin kami dito guys. Ayan, nag-repack ako, then naglinis yung aking partner dito sa bahay. Kaya hindi kami nakapunta noong Huwebes. So, noong Biyernes na kami guys nakabalik doon. At ito na, ayan, nagbayad na kami doon ng garbage fee. So, 480 ang garbage fee. So, ayan guys, nung Biyernes, kinuha ko na yung results para sa sanitary permit. So, ayan, okay naman guys, wala namang problema sa health ko. So, ayan, binigay na yung sanitary permit. So, ito na yung sanitary permit. Ayan, then, ayan, chinek lang nila yung aking x-ray. So, ayun na, meron na tayong sanitary permit. Then, pagkatapos nito, ayan, pumunta na kami doon sa, sa loob ng Municipal Hall, sa cashier, para magbayad kami guys, kung magkano ang aming mababayaran lahat. Ayun, then, hindi kami nakabayad muna, ayan, nag-fill up ako ng form, ayan, para sa renewal. So, dito guys, ilalagay ang yung mga details. Ayun, kung anong pangalan ng ating sari-sari store. Ayan, kung saan tayo pinanganak. Ayan, then kung magkano ang ating gross sales. Ayan, last year. So, nilagay ko dito. So, merong isang papel dito guys na nawala. So, kinuha nila doon. Yun ay yung mga total sales sa monthly na total sales. Yun ba yun? So, ayan. Then, pagkatapos namin fill upan, so pumunta muna kami sa fire. Ayun, pumunta kami sa fire. So, online din sa kanila. So, kailangan mag-login. Ngayon, nag-login tayo. So, kinabukasan pa guys, tayo babalik para pwede makapasok na tayo sa kanilang
parang link, yun, yung kanilang site ba sa Fire. So, hindi kami nakabalik nung Sabado kasi baka hindi kumpleto kasi Sabado. So, bukas na lahat guys, babalik kami dahil hindi pa kami naka-process ng aming Fire. Ayun. Then, hindi rin pa kami nakabayad. So, noong nakaraan naman, alam ko kung magkano ang aming nabayaran. Nakabayad kami ng 530 pesos sa Fire. Ayun, kaya siguro 530 pa din. Ayan. Yun pa din kasi ang nabayaran namin sa police clearance. Pareho lang nung nakaraan. So, siguro hindi rin sila nagtaas. At kinuha ko na rin sa aking tita itong aming tax declaration. So, kailangan na kailangan talaga guys itong tax declaration. So, isa ito sa requirements para sa business permit. So, ito guys yung aming resibo. Ayan. So, hiniram ko lang. Hindi naman ito kukunin doon sa munisipyo. Ayan. I-attach lang ito para makuha namin yung aming mayor's permit. So, ngayon ito guys na resibo sa tax declaration sa lupa. So, ayan na. At nagpa-assist kami guys kung kumpleto na ba ang aming mga requirements. So, kumpleto naman. Ang Fire lang na hindi pa kasi alam nila na sa huli na yung Fire dahil ngayon ay online na yung pagbabayad sa natin. At ayan, marami ng mga gamitin na ng cellphone para makapasok tayo sa kanilang site. At kailangan din guys na meron tayong guide para sa basura. Ayan, ito guys yung kanilang inspection schedule. So, February 19 pa. So, sa February 19, kailangan makumpleto na natin, magawa na natin. So, kung meron na tayo, so yun na yung ang gagamitin natin para sa basura. So, ito guys, ayan, kailangan meron tayong, ang nakalagay dito is 5, pwedeng 4 lang na may nakalagay na recyclable, ayan, na meron ding residual, ayan, yung mga, may kulay din ito, may black, blue, red, at saka green, ayan, na basura. So, kailangang color coding talaga ang ating lagayan ng basura. So, kung saan ilalagay yung biodegradable, ayun. So, meron naman kami guys doon, yung galon lang, container. So, pininturahan lang namin ng pintura, nilagyan lang namin ng pintura. At maglalagay rin kami, ayan, yun guys, isa sa requirements, maglagay ng para sa, yung mga, sa Bisaya is yung malata, yung mabubulok ba, yung mga, mga prutas, mga balat, ayun, basta yung mga nabubulok, ayun. So, isa yun sa pang-anim na lagayan. So, guys, nagpagawa lang ako ng kahoy. Kahoy lang yung ginawa ko. Ayan, nagpagawa ako sa aking papa. Meron na kami noon, pero ayan, nasira. So, nagpagawa na naman ako ngayon ng bago. So, okay lang naman, kaya para lang naman sa mga nasisira o nabubulok na mga pagkain. So, ayan guys. So, pumunta na kami sa lamisa. Meron kasi doong mga lamisa. So, nagpa-assist kami doon kung kumpleto na ba yung aming mga requirements. So, kumpleto na siya, except lang sa Fire. Ayun. Then, ayan, ito guys yung mga nabayaran namin. Nandito na yung lahat ng mga kailangan naming bayaran. So, meron ditong beer, sigarilyo. Ayan, ito yung mga nabayaran namin. Soft drinks, wine and liquors. At itong mga cigarettes. Ayan. So, ang lahat-lahat guys na nabayaran namin is nasa 2,980 lang. Ayan. So, kala ko tumaas. So, nasa 2,980 ang lahat-lahat na nabayaran namin. Ayun. So, 5:30 na kami guys natapos. Kaya, ayan, nag-close na yung iba. Then, yung mga huling mga customer doon, guys, tinapos lang lahat. Ayan. So, hindi kami nakakuha guys ng mayor's permit kasi nag-close na yung mayor's office. So, bukas na kami babalik para sa aming Fire at para sa mayor's permit para makuha na namin yung aming mayor's permit. So, doon na kami guys papunta. Ayan. So, ito lahat ang mga requirements. Ayan, naka-attach na ito guys.
Ayan. So, ipapasa na ito sa mayor's office para mabigyan na ako ng mayor's permit. So, ayan guys, itutotal ko lahat kung magkano lahat ang aming nabayaran. So, ayan. I-review ko guys yung mga requirements na dapat kunin para sa business permit. So, ang una talaga is yung application. Ayan. So, kung new kayo guys, so new yung kunin nyo. Then, pag renewal, ayan, renewal din yung kukunin nyo. So, pangalawa naman, ang sidula. Ayan. So, pagkatapos ng sidula, ay ang barangay clearance, pangatlo. Ayan, yung pang-apat naman is police clearance. Then, panglima, sanitary permit. Pang-anim, yung fire. Yan, fire safety, inspection, certification. So, pang-pito tayo guys, itong DTI. Ayan. So, pang-walo naman guys, itong income tax return, affidavit of gross sales receipt. So, pang-siyam naman is itong tax declaration. Ayan. Pang-sampu ay kung mayroon kayong tubig, ayan, pag nakakonek kayo sa inyong munisipyo, so magbabayad kayo muna guys ng inyong tubig. Pero kung dito sa amin kasi, iba yung connection ng tubig namin. Sa Richley kami guys, so hindi yun kasama doon sa munisipyo. Ayan. So, hindi kami nagbayad sa kanila. At, ayun, sunod is inspection, report from inspectorate team. Ayun. Then, pagkatapos naman is garbage fee from the barangay. Ayun. Yun guys, yung garbage fee na nabayaran namin ng 480. Ayan, garbage fee. At 3 photocopies of police clearance, barangay clearance, and DTI. So, ito guys, photocopy na ito nga sa huli. Ang inattach dito. Ay, colored copy lang siya. Ayan. So, ito yung mga original. Nandito yung mga original. So, natotal ko na guys lahat ang nabayaran namin. So, ito lahat, pumapatak na ang nabayaran namin sa lahat ng aming mga requirements. So, umabot lahat guys ng 4,855 pesos. Ayun. So, wala pa dito guys ang fire. Ayan. At yung barangay clearance na mababayaran namin doon sa barangay hall kasi wala pa silang resibo. So, yun lang guys ang hindi ko pa nabayaran itong aming pagkuha ng barangay clearance at itong fire. Ayan, kasi hindi pa kami tapos sa fire. So, tapos na kami lahat ng aming mga kailangang bayaran doon. So, kukuha na lang kami sa aming mayor's permit. Ayan, wala na kaming mababayaran pa. So, kung meron lang kaming mababayaran doon sa barangay, ayan, so nasa 100 pesos lang siguro, kasi 100 pesos na ngayon ang kanilang barangay clearance. So, siguro 50 pesos din yung kanilang barangay business clearance. So, pagpalagay na lang natin guys na 150 pesos. So, i-add natin ang fire na 530. So, ayan guys, nagkakalaga lahat kapag ayan, kung matapos lahat ang aming pagkuha ng aming requirements. So, papatak guys na aabot ng 5,535 pesos lahat yung mababayaran sa aming mga requirements para sa business permit. So, ayan guys, wala tayong magagawa kundi magkuha talaga every year ng business permit. Ayan, para legal yung ating tindahan. Hindi tayo matatakot kapag may nag-inspection. Meron tayong may pakita sa kanila na legal yung tindahan natin. Ayan. Kasi marami din dito sa amin guys, sa aming lugar na may mga nagtitindahan. Meron talagang tindahan, meron silang tindahan pero wala silang permit. So dito sa amin is kami lang yung may permit talaga. Ayan. So yung iba is wala talagang hindi kumuha ng mga requirements para sa business permit. So, ayan guys, nag-share lang ako sa inyo dito sa aming mga requirements para sa business permit at kung magkano lahat ang aming nabayaran. So, ito guys yung experience ko sa pagkuha ng aming business permit. So, ayan lang guys, dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan ninyo. So, ayan guys, thanks for watching.